Sinuspinde ng indefinite ng COMELEC and Bank ang lahat ng proceedings hinggil sa People's Initiative para isulong ang pag-amyenda sa 1987 Constitution. Malugod namang tinanggap ng Kongreso ang desisyon habang itinuturing ito ng mga senador na isang tagumpay. Ang desisyon ng COMELEC ay sinundan ng anunsyo ni Senate President Mig Zubiri na kakausapin ng Pangulong Bongbong Marcos ang liderato ng mababang kapulungan para itigil ang kinatatakutang bersyon nito ng People's Initiative na sinasabing ugat ng pagkakawatak-watak ngayon ng bansa. Bago umalis ang Pangulo patungong Vietnam kahapon, ipinatawag nito si Senate President Zubiri sa isang pananghalian para iparating na iaapela nito sa mga pasimuno ng People's Initiative na itigil na ito dahil nararamdaman niya na ang sitwasyon ay getting out of hand. Getting out of hand. Sa gitna ng tumitinding world war sa pagitan ng mga senador at kongresista. Isyu ng Bayan, Katotohanan, 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Malamig pa rin ba ang umaga sa inyo? Kala ko'y ulo eh. At hindi, actually tatanong ko, mainit pa ba ulo ng karamihan sa inyo? Sa mga pangyayari, alam mo, may mga tao na halimbawa ay defensor o tagapagtanggol ng mga Duterte na natigilan din kahapon eh. Oo, natigilan. Natigilan dun sa mga binitawan ng dating Pangulo. Oo. Di ba si dating spokes Harry Roque, sabi nga, di ba, na nabigla nga rin Nabigla daw siya. Natigilan, sino ba hindi mawawala magigitla sa ganung mga pahayag. Totoo, kumbachero. Kaya nga ang tanong nung bang nagpunta si VP Sara Duterte sa ano ba yun? Pro-opposition na yun, ano? Anti-BBM na yun. Anti-BBM ang nangyari. Anti-BBM sa medyo mahirap ang sitwasyon ni VP Sara, in fairness, ha? Nagpunta siya sa isang pro-administration event at 5 p.m. 5 p.m. dyan sa Luneta, sa Maynila. And at 8 p.m. nagsalita din siya at pinalakpakan ng todo sa isang opposition event. Anti-government event. Mula sa Manila, lumipad patungong Davao. Ang hirap ng kanyang kalalagayan, ha? Doon sa mismong event na yun, pihado namang narinig niya ang mga tinuran ng kanyang ama doon sa laban sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At hindi lang ng kanyang ama, pati ng kanyang kapatid. Pati ng kanyang kapatid na pinere-resign ang Pangulong Bongbong Marcos. Actually,
meron siyang paliwanag dyan eh. Kung baka daw siyempre pinagtatanggol niya kanyang kapatid. Yan Siyempre. daw Brotherly malasakit love. lang sa kanya. Brotherly love. Dahil sa inaabot daw niya mula sa kamay ng mga nakapaligid sa Pangulo. Dahil baka daw akala nung kanyang kapatid siya ay pakiramdam nung kanyang kapatid siya ay inaapi. Kaya yung ganun daw mga pahayag pagpapahayag lang ng pagmamahal sa kanya. Actually maganda sigurong kung may pagkakataon, Yuel, pwede siguro na ating tuntunin ang pinagmulan ng lahat. Sino ba nag-umpisa dito? Sa between Speaker Romualdez and VP Sara Duterte. Paano ba nag-umpisa yung kanilang banatan? Magkaibigan to eh. Naalala niyo, magkaibigan to nung kampanya, ang sasaya nila eh. Magkakasama sila. Uminit ng husto nung kaltasin yung Confidential and Intelligence Fund, yung ginawa ng Kongreso sa Confidential and Intelligence Fund ng Vice President. Doon ba nag-umpisa? Pero bakit gumanon? Hindi, pero may pinagmulan pa. Meron pa. Naalala mo nung meron pang pinagmulan. Bakit kumilos ng ganon ang Kongreso? Di ba? Meron pa akong batsero kay President Gloria Macapagal Arroyo. Yun. Doon muna. Doon muna. Tapos si VP Sara kumbaga came to the rescue of former President Gloria Arroyo. Ang pagkakaintindi ko ron na kumbatsero parang merong naramdamang pagtatangka ang kampo ni Speaker Romualdez na siya'y palitan. Hindi ba merong mga kanya nag-meeting pa. Doon nag-umpisa. Hindi sumunod na lang, naging sagot na lang ng leadership ng House yung Confidential and Intelligence Fund. Ito pa kung batsero, kung ako'y medyo bata-bata pa naman, 35 pa lang naman tayo. Oo naman. Ang tanda natin nung tinanggal si Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, Senior Deputy Speaker Gloria Arroyo, eto si VP Sara. Ang kanyang ginawa naman kung batsero ay nag-resign siya sa partido. Naalala yun, nag-resign siya sa partido, sa lakas sa CMD na siyang bumitbit sa kanya nung eleksyon. Doon nag-umpisa kung batsero. Doon nag-umpisa, kumbaga nauna si Mrs. Arroyo. So parang unang nakaramdam ng atake Si Speaker. Dahil aagawan siya ni GMA. Na kasama ni GMA si VP Sara. Ayun. Tapos kumalas si VP Sara. Tapos yun, bumuelta naman ito isa. Bumuelta yung at nagkasunod-sunod na. Ang lungkot eh. Alam mo kaya natin inuungkat yan. Ang lungkot eh. Para umabot sa ganito na siyempre, alam niyo naman merong hidwaan ng Tatay Digong at VP Sara. Alam open naman yun eh. O makananay kasi itong si VP Sara, alam naman din natin yun eh. Ngayon, bati na sila. Obviously. Nakikita natin. Bati na sila. Ipinagtatanggol ng tatay yung kanyang anak. Kaya lang, para in the process of defending his daughter, ito naman si Bastiden, in the process of defending his sister. Ayan po ang lumitaw. Nanganak ang nagsimula dun sa Romualdez. Tinan niya, politika talaga ang umpisa ng lahat ng ito eh. Nagkakabit-kabit na hanggang sa pati tinitinan pa nga ng iba pati daw yung mga pagbanat sa SMNI ay kagagawa ni Speaker. Yung may kinalaman sa ICC. Ayan, na pagpapasok daw o pag-aksyon na para ituloy ang investigasyon ng mga ICC investigators. Inamin naman ni Attorney Harry Roque sa ating kahapon na ang hugot naman daw ng dating Pangulong Duterte dahil doon. Si Speaker pa din ang tumbok doon. Kaya lang, umabot dito sa mga salitang diretsahan niyang inaakusahan ng Pangulo bilang drug addict. Hindi ba sabi natin, sasagutin ba ito ng Pangulo? Sumagot ang Pangulo. Sumagot ang Pangulo. Pakinggan nga natin. Mr. President, come in.
I think it's the fentanyl. Wala bang video yan? is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yun. Kaya, palagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him than this. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. O yun. So ang yung sagot ni BBM kaya nagkakaganyan. Parang kung iuunawain natin ng mas tanggap sa layman's term, nagkakaganyan yan dahil doon sa iniinom niyang gamot, yung fentanyl. Ano ba ang fentanyl? What is fentanyl? Is there really such a thing? Is fentanyl selfish? Eto po, pakinggan po ninyo mga magulang at mga mahal na taga-subaybay at aking babasahin ang isang sipi dito po sa isang cellphone. Ito po ay iPhone 17 with memory of 5 gigabytes. Ganito po ang laki ating ng memory, mababasa. Fentanyl. Fentanyl is a potent synthetic piperidine opioid. Ang fentanyl ay opium Primarily used na ginagamit as an analgesic. bilang pang-alis ng sakit. Oo. Parang pain reliever. Pain reliever. It is Ito ay 50 times 50 beses more na mas nahigit. potent. Ano daw? Kanina potent yan. Kanina potent 50 yan. times more potent. Potent. Nanakawan tayo. Nanakawan tayo ng E. It is 50 times more potent Mas matindi than kaysa heroin. ganon. 50 times 50 more beses potent na than heroin. masidhi, mas matindi Oo. kaysa sa Heroin. illegal na drogang heroin. Ganun lang ba yun? Ano nga ba? Ganun lang ba yun? Hanggang ganun lang ba? Yun lang ba ang sinabi? Ano pa? Itutuloy ko ang basa. And 100 times 100 beses more potent na mas more potent mas matindi than morphine. kaysa sa yung morphine kung yun Yun din. pain reliever. Pain reliever na nakaka At grabe, regulated talaga yung kumbatsero. Yung morphine ginagamit lang yan. Halimbawa sa mga cancer patients, Ganun nga. kumbatsero na dumadaan sa chemotherapy. 100 times daw 100 times. Ay, na mas grabe. potent doon ang fentanyl. It is primarily clinical utilities in pain management for cancer patients and those recovering from painful surgeries. Tindi. Yan nga yung sinasabi natin. Yun daw. Yun yung binanggit ng Pangulo na baka na tinitira daw ni Tindi ng sagot pala na. Pero statesman yung pagkakasagot niya, no? Kumbaga May malasakit pa nga eh. clinical kasi baka yun ang binibigay ng gamot ng mga doktor na ang sabi niya mismong si Pangulong Duterte nagsabi. 5 or 6 years ago. Antindi. Yan po ang inaabot ng bayan natin. Ito inaabot ng bayan natin Ganun tuloy. na. Dahil siyempre, sabi nga ni Senator Chis Escudero, ikaw ba ang ganunin? Hindi ka ba sasagot bilang tao? Ito, presidente pa to eh. At hindi lang po ang katauhan ni Ginoong Bongbong Marcos ang inaatake dito, kundi ang Panguluhan, Office of the President. Di ba matagalan natin sinasabi, ang kalusugan ng Pangulo ay kalusugan ng bayan. ang kaligtasan ng Pangulo Ay kaligtasan ng bayan. ang syota ng Pangulo Ay syota ng bayan.
Ganun ba? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos! Dos por dos! At gaya po nung intro natin kanina, ay nag-utos na daw po ang Pangulong Bongbong Marcos. Naitigil na itong People's Initiative Sino na to. inutusan? Sino inutusan? Si Senate President Mig Subiri. Bakit? Si Senate President Mig Subiri ba ang nagpapasimuno ng pirma? Oo, nag-utos. Ito po yung sinabi ni Senator Mig Subiri sa kanyang privilege speech. Ang pakiramdam daw po ng Pangulo, ang sitwasyon dito sa Chacha na to, People's Initiative, is getting out of hand. Getting out of hand. Getting out of hand. Ayan po mga kaibigan. Lumalala na. Lumalala. Lumalala na. Mga magulang. Ito sa binanggit natin kanina sa pambungad, sabi daw ni Senate President Subiri, kakausapin ng Pangulo ang liderato ng Kamara para itigil ang People's Initiative. Kaya nagsabi daw siya, humingi daw siya ng permiso, at binigyan naman daw po siya ng Pangulo na sabi nga niya, I have his permission to disclose what we have discussed. Pinahintulutan niya ako na sabihin sa inyo, ibunyag kung ano ang napag-usapan. Yun nga daw po yung pinag-usapan nila ng Pangulo. Ipinatawag daw siya sa isang piging kahapon ng tanghali bago umalis ang Pangulo patungo ng Vietnam sa Bahay Pangulo sa Malacanang. May mga testigo daw siya, kumbatsero. Bahay Pangulo na ba tawag doon? Hindi na Bahay Pangarap? Akala ko Bahay Pangarap to. Bahay Pangulo, kumbatsero, ang binanggit ni Speaker, ni Senate President. May mga saksi? Meron daw, dalawa nga daw yung sama-sama ang naging saksi! Ang dalawang saksi daw po ay, Sino? kaya lang, matatanong kaya natin ito. Sino ba yan? Kung napakinggan niya ng maigi. Ang isa po sa mga saksi ay... Sino? Siguro matalas yan, magaling yan. Yes. At siguro maliksing-maliksi pa yan. Maliksing-maliksi kumbatsero ay nasa hustong gulang. Nasa hustong gulang. Katunayang nasa hustong gulang ay mag-100 taong gulang na po siya sa Pebrero 14. February 14. Dating Senator, Secretary Juan Ponce Enrile. Iyon daw po ang isa sa mga testigo. Kasama daw po sa mga testigo. Ang tindi talaga. Magwa 100 years old na. Magwa 100 years old na. Feb 14. Yes. Valentine's Day. Ang kanyang birthday. Sino pa isa? Huwag kang mag-alala at medyo meron naman daw isang bata-bata na nando doon. Si Liebo Sitenta rin to, kumbatsero. Si Executive Secretary Luke Bersamin. Ayan. Tama nga. Dapat matapos na ito. At kung lahat naman tayo, lahat naman ng mga senador at kongresista ay naniniwalang meron talagang dapat na baguhin sa ating saligang batas, gawin na natin. Nang hindi tayo yung tuwing magpapalit ng administrasyon, isusulong ng kasalukuyang administrasyon. Pag nagpalit ng administrasyon, yung dating Pangulong yan, sasabihin niya, hindi! Wala namang problema sa konstitusyon natin. Samantalang nung siya ang nakaupo, yun nga ang kanyang kampanya. Yun ang kanyang kampanya. Federalism. At totoo nun, kung inyo maalala, bumuo pa ng isang lupon si Pangulong Duterte para po baguhin ang konstitusyon. Ano nga ala nun? May grupo, ando si Justice Puno, Chief Justice Puno at si dating Associate Justice Natura. So, nakatulad din ang ginawa nung time ni dating Pangulong Joseph Estrada, nung time din ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, nung time ni dating Pangulong Fidel B. Ramos. Ganun din. Lahat sila pagka nakaupo ay may mga intensyon. May mga intensyon dahil alam ng lahat na meron naman talagang dapat baguhin. Our Constitution is too old. It's already old. Kaya lang laging ang nababalot ng pagdududa na gusto lang nung nakaupo manatili sa kapangyarihan for life. Yun. Kaya nga ang tanong natin si BBM ba ganun din ang intensyon? May duda rin ba kayo na ganun ang gusto ni BBM? Ayan. Siguro kayo mismo ang magsabi.
considering the history of his dad, na ito mismo ang naging issue sa tatay niya. Oo. Kumapit sa kapangyarihan 20 taon Oo. na naging pangulo. Sa tingin niyo ba yun ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos? Na manatili sa kanyang siya sa kapangyarihan? By the way, gusto lang nating klaruhin na binanggit ng Pangulo ayon kay Senate President Mig Zubiri na kakausapin ng Pangulong Bongbong Marcos ang liderato ng House. Huwag kayong kasi may mga nagme-message sa atin Ano sabi? Ba't daw hindi si Presidente ang kumausap kay Speaker Martin? Kakausapin nga daw. Yan nga daw ang sinabi ni, ayan ang binanggit ni Speaker. Ni Senate President. Nakikinig ba talaga kayo? Nakikinig ba kayo? Kalabitin nyo nga yung mga katabi nyo. Baka natutulog habang nakikinig. Napaka-importante nitong ating pinag-aaralan. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Marco MD. Marco MD. Doktor ho ba kayo, Marco MD? Federalism ang gusto ni PRRD noon. Ngayon, ang gusto ay gawing makapangyarihan ng Kongreso at mawalan ng saysay ang boto ng Senado. Magkaiba yon. Naku po, maniwala kayo, hindi nyo talaga yata naiintindihan yung inyong napapakinggan, mga kababayan. Sila mismo ang makikinig at susubaybayan ninyo. Kung doktor po kayo, MD wag lang naman. isa. Wag lang isang panig. Hindi, saka hindi lang yun kumbatsero. Alam nyo, kapag ka inumpisahan ng talakayin, as in kung talagang hindi lang limited sa economic provisions, lahat pwedeng baguhin sa konstitusyon. Mula sa Article 1 hanggang sa dulo. Pag binuksan na, Pag binuksan na, hindi lang, ang totoo nun, pwedeng kung bubuksan ito, pwede talagang gawing federalism. Kapag sinimulan na. Parliamentary. Kapag sa ilalim na ng Constituent Assembly o Constitutional Convention at sinimulan ng pagbabago sa saligang batas, yun na nga. Pwede nang pag-usapan. Kaya nga ang tanong natin si BBM ba ay pinagdududahan ninyong gustong manatili sa kapangyarihan after his term? Yun lang lagi. Pero ang latest po, ang COMELEC ay nagdesisyon na rin, itinigil na rin ang pagtanggap ng pirma. Isip-isipin po ninyo, tigil na yun Tigil na. Effectively, effectively, kung ating babasahin, People's Initiative is dead. Todas na yan. Eto, sa mga local COMELEC officers, baka hindi pa nakarating sa inyo yung pahayag ni Chairman George Garcia. Sinabi niya, the Commission unbanked in a unanimous decision. Ang COMELEC sa isang buong lupon na pagpapasya decided to suspend ay nagpasyang suspindihin ang anuman and at all lahat proceedings concerning People's Initiative. ng mga hakbang may kinalaman sa People's Initiative. Any and all. So wala na. Tigil na. Todas na to. Tepok. Ganon. Dead na. Dead na. Kaya tantala na yan. Ay, hinan. Oras po natin, Achi, ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam Japsihun, 6:24 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Araw po ngayon ng Martes, January 30. January 30 na pala. Ang bilis na pala. Ang bilis. Ano? January 30, Pag ganun-ganun lang. 2024. Sa ating ulo ng ACS Balita. Quiapo Church idineklara bilang National Shrine. Small-scale online sellers exempted sa withholding tax. Pangulong Marcos sinisi ang fentanyl sa banat ng Pangulong Duterte na gumagamit siya ng illegal na droga. Presyo ng langis muling sumipa sa ika-4 na sunod na linggo. Sunog sumiklab sa isang palengke sa Caloocan. At pulis patay nang salpukin ng isang pick-up sa isang checkpoint sa Cavite. Sus Mario Joseph, isa ang sugatan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. Sa ating balita, isa ng National Shrine ng Minor Basilica of the Black Nazarene of Quiapo Church na araw-araw dinadagsa ng mga deboto, lalo na kung pista ng itim na Nazareno. Formal na tinanggap ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at Father June Sesco ng official decree mula sa Vatican na nagdedeklara sa Quiapo Church bilang National Shrine o pambansang dambana. Exempted ang mga maliliit na online sellers sa pagbabayad ng withholding tax sa mga e-marketplace operators at digital financial services provider. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, hindi kailangan ng small-scale sellers na magbayad ng 1.0% tax kung hindi lalagpas sa 500,000 pesos ang total gross remittance nila kada taon. Exempted din sila kung ang cumulative gross remittance sa isang online seller o merchant sa loob ng taxable year ay hindi aabot ng 500,000. Hinimok naman ng BIR ang mga negosyo, physical man o online store na magparehistro at magbayad ng tamang buwis sa pamahalaan. 6:32 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Tinawaanan lang ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagsasangkot nito sa kanya sa droga. Ayon kay PBBM, ang tinura ni dating Pangulong Duterte ay posibleng epekto ng iniinom nitong fentanyl, isang uri ng painkiller na highly addictive at malakas ang side effect sa utak. Panalangin ng Presidente sana inaalagaan ng mabuti ng kanyang doktor ang dating Pangulo. Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa ika-4 na sunod na linggo simula ngayon. Kailan? Ngayon! Batay sa anunsyo ng iba't ibang oil companies, nasa 2 pesos at 80 sentimos, Naku po. 2.80 Naku kada po. litro ang taas sa kada litro ng gasolina. 1.30 naman ang taas sa kada litro ng diesel, habang 45 centavos sa gas o kerosene. Ang panibagong pagtaas ay resulta ng pinagsamang epekto ng pangamba sa supply sa Middle East, paglago ng ekonomiya ng US at inaasahang mas mataas na demand ng fuel sa China. Alas 6:34 na ng umaga. Diyos, maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Isang sunog ang sumiklab sa isang palengke sa Malaria Road, Caloocan City kagabi. Sa report ng Bureau of Fire Protection, umakyat sa second alarm ang sunog bandang alas 10:28 ng gabi. Ilang pwesto rin sa palengke ang nadamay hanggang sa ideklara itong under control bago mag alas 11. Inaalam ng mga otoridad ang halaga ng pinsala at sanhi ng sunog. Samantala, meron din pong sunog sa barangay Balonbato, Quezon City at naroon si RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony, nasa ikalawang alarma pa rin itong sunog na sumiklab dito sa Balonbato, Quezon City. Ito dito sa gilid naman ng North Luzon Expressway. Isang production at warehouse ito ng mga furniture na sinusupply sa isang malaking o sa mga mall. Ito yung lugar kung saan nila ginagawa yung kanilang mga furniture at tatlong mga empleyado yung nasugatan
ito yung mga empleyado na mahigit 70, nasa 70 hanggang 80 mga empleyado na gumagawa ng mga furniture ng Sumic Club. Itong sunog dito sa lugar, batay sa initial na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula yung sunog dun sa may bahagi ng production area. Dalawang palapag itong warehouse na ito at nakalabas lahat yung mga empleyado at 3 yung nasugatan. Patuloy pa yung pagapula ng apoy ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. At dito sa aking harapan, yung isa dun sa may pinakabintana dito sa gilid ng pader nitong warehouse na ito, ay lumalabas pa itong apoy dahil kulob na kulob ito. Kanina'y tinangkang buksan yung isa, yung bumbero tinangkang buksan yung isa sa mga bintana, pero hindi nila kinaya dahil konkreto ito. Para sana yung ventilation o hangin dun sa loob mismo ng nasusunog na struktura ay makaampas yung apoy, pero hindi nila ito nabuksan. Yan yung nagpapatuloy na insidente ng sunog dito sa Balon Bato, Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. ACS Balita. Thank you, Val. Samantala, isang bagitong pulis ang nasawi habang sugatan ang kasama nito nang araruhin ng isang humahagibis na pickup truck ang isang checkpoint dyan sa Silang Cavite. Kinilala ang biktima ni si Patrolman John Carl Austria Del Yola, 27 anyos, na nakaladkad pa ng pickup truck na minamaneho ng isang estudyante. Nako po. Nalasing. Nako. Estudyanteng lasing. Samantalang stable na ang kalagayan ni Patrolman Adrian Carandang Atienza, 29, kapwa miyembro ng 401st A Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion ng Calabarzon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Louis Gonzaga, hepe ng Silang Police, kagad namang naaresto ang driver na kinilalang si Jimuel Bernardo Belen, 22 anyos, na lasing Anak ng nang baka. mangyari ang aksidente. Sinabi ni Colonel Gonzaga na hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa ganitong aksidente ang suspect. Una ay noong 2021. Kakasuhan si Belen ng reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries, damage to property at paglabag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Ayan. Ayun, nakipag-areglo daw kasi yung unang biktima Yung nito una, 3 years ago. Kaya nga. Kaya ayan, naghahasik na naman ng lagim yung bata at ang napatay bagong pulis, bagito. 25 anyos na pulis, nag-iiyak yung tatay kung batsero. Oo. Isip-isipin Ayan, mo. may video pala yan. Pakita nga natin ulit yung ayan, yung video. Umaharurot yung kung lasing nga talaga eh. Lasing eh. Ayan, Ayan o. Oh, yun. Oo. Hindi, tapos na. Tapos na, Parang hinahabol na tapos siya. doon, Hinahabol na siya. Oo. Ayun. Ay nako, yung pong mga Checkpoint, ano? Ito, checkpoint. Checkpoint yung sinagasa niya. Ito, pilarin natin sa mga otoridad sa mga otoridad. Ipatupad natin yung batas, yung Anti-Drunk and Drug Driving Act na yan. Oo. Di ba ilang beses nating minumungkahi kung batsero, bantayan ninyo yung mga lugar na inuman. Yung mga kabaret. Yung mga kabaret. Oo. Yun muna, yung mga bar, hindi ba sa Amerika? At wag yung pagkakakitaan yung sisitahin tas Pagkakakitaan. Wag yung totoong huli. Oo. Pagsakay, pag andar ng sasakyan, huli ka agad. Totoo. Yan ang Diba? major kong batsero yung isang yung inaantok saka yung lasing. Lasing. Katulad niyan sa atin sa Amerika nga Oo. merong designated driver Ano Oo. ba, 4 na magkakaibigan, May isang hindi may isang inom. hindi iinom. O kaya merong inuupahan na may Na driver talaga. driver on call. Driver on call. Ganon. Oo. Pero itong mga ito talagang gustong-gusto nilang nagmamaneho ng lasing, lalo yung mga batang yan. Anak ng baka, maibabalik pa ba ang buhay Oo. nung namatay? At yan, yung estudyanteng yan, sira na rin ang buhay Sira niya. na rin ang buhay niya, siya mismo. Ay, nako. Ingat po, mga super, mga bata. Anak ng baka, oo. 6:40 na ng umaga. Susunod! Dito po. Ano bang kulay talaga ang isinuot na ribbon ng mga senador? Yan. Maroon ba yan? O Pula. Pula o violet? Violet. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:40 na ng umaga. This time
Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya. Kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Musta kaya ang ating mga motorista ngayon, kumbachero? Baka masasakit ang ulo. Masakit na ang ulo, masakit pa ang bulsa. Naku po, ina. Dahil po sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang laki sa Ngayon, gasolina. ang tindi. Ang laki sa gasolina. 2.80 ba? Oo. Sa gasolina, pambihirang pati. Alamin nga natin ang sitwasyon. Dito sa NLEX, mataas na talaga presyo dyan. Ganun ba? Oo, mataas na talaga ang presyo dyan sa mga gas station dyan. Mas mataas kaysa dito sa Metro Manila at sa iba pa sa mga probinsya. Laki kasi ng binabayaran ng Depende pala. Depende Oo. sa binabayaran. Kaya magkakaiba presyo. magkakaiba presyo dito sa NLEX, Piado. Magkano na kaya ang presyo ng diesel dyan o kaya ng gasolina? Alamin natin kay RH45 Ray Nadar. Come in, Ray! Hey, Katonyeng, Kajere, magandang umaga sa inyong dalawa dyan. Ito, ang presyo ng fuel dito sa NLEX ngayon, nandito ako sa Shell. Inabangan ko talaga yung pag-adjust ng presyo Yung dito sa pagpapalit. kanilang monitoring signage. Oo. Mula sa 59.30, yung B-Power o yung fuel saver na ordinary diesel, kanina ay 59.30, in-adjust ito, nagiging 60.60. Ayun na, kumbachero. Tama, di ba? Ang mahal dyan sa NLEX. Alam mo, nabanggit mo yung manang NLEX, Anthony. Kagabi nagkaroon din ako ng pagkakataon at saka kaninang madaling araw, nakunan ko ng presyo yung Petron dyan sa Fairview. Ang Mura dun, diesel sa Petron sa Fairview ay 55.50 lang. Oh, tumo, 5 Oh, piso layo. diferensya, oh. Mahal talaga ang NLEX dahil sinasabi nila na mahal daw ang renta Ayun. dito sa lugar na ito. Kaya nagbabari yan, depende sa lugar na kinatatayuan ng mga gas station. Mabutit binanggit mo yan, Ray, para yung mga motorista natin, bago dumaan sa expressways, Magpakarga NLEX, na rito. magpakarga na muna. Dyan Dito. sa may gawin ng... Dito sa may Batasan, doon sa may Batasan San Mateo Road, yung may Petron dun yung Petron doon ni Mayo Almario. Si Mayo. May mura ng kung mas mura pa ng 2 piso sa regular price. Ganun. tama ka. Oo. Kasi kung ikumpara mo na ngayon na itinaas na yung presyo ng fuel, kaninang alas 6, binantayan ko, ito ang Shell, yung ordinary diesel, 59.30, pero ang ordinary diesel sa Petron ay 55.50. Ibig sabihin, ang adjusted na ngayon, ulitin ko ang Shell kanina 59.30, in-adjust ng 60.60. Yung Petron 55.50, in-adjust naging 56.80. So mababa pa rin ang Petron. Kasi yung Petron na kinunan ko ng presyo ay dyan nga sa Fairview. Kaya tama yung sinabi mo, Anthony, na mataas talaga ang presyo rito sa NLEX dahil tulad ng mga sinabi nila, mas mahal ang renta rito sa lugar na ito. So, ito namang V-Power dito sa NLEX Shell, from 67.20 naging 68.50, mataas ng 1.30. Doon naman sa fuel saver gas, ito mahal. 280 ang tinaas. Mula 62.85 naging 65.65.
At yung V-Power gasoline, mula 68.75, naging 71.75. Tumaas ng 3 piso ito. Napansin ko lang, Ray, sa Shell talaga mas mahal, ano? Mahal talaga sila. Kumpara kahit sa, yan sa Manila, mahal talaga sila. Kumpara Oo. sa Petron, tsaka sa, marami pa bang Caltex? May mga Caltex pa rin pero hindi sila kasing dami ng Shell at Petron, Jerry. Oo nga, oo. Oo. Yung bang mga small players, totoo ba may tubig yon kaya mura? Well, ang pagkakalam ko, ganito. Yung mga small player kasi, sa aking nalalaman, hindi mga high-tech yung gamit nilang mga tulad ng mga tangking ibinaon sa baba. Kasi ang nalalaman ko, sa napag-alaman ko, katulad yung mga hindi branded na mga gas station, yung kanilang mga tangkay, yung pinaglumaan nitong Shell, ng Petron at ng Caltex, yun ang binibili nila para ma-recycle at gamitin nila sa kanilang itinta yung gas station, yung mga generic gas station. Kaya masasabi mo na nagkakaroon ng leakage at nagkakaroon ng tubig. Pero kung yung produkto itself, sa aking pagkakalam, ay parehas lang ang quality niyan mula doon sa refinery na pinanggagalingan ng kanilang pinanggagatan. Nagkatalo lang yan doon sa equipment na kanilang ginamit dahil gumamit sila, kumbaga sa damit, ay mga ukay-ukay na mga kagamitan. Oo. Yung mga smuggled na petrolyo, mayroon pa ba nun? Saan ba makakabili nun para mas mura? Depende sa lugar. Meron talaga. Mayroon yan. Yung iba daw, Ray, kumpatsero, kahit na smuggled yung binebenta, pinipresyohan pa rin ng mahal. Ng mahal para hindi halata. smuggled. Tayo naman kasi may mga bubuwit Jerry, Anthony. Kaya yung mga smuggled fuel na yan, ito katotohanan lang naman sasabihin natin, yun yung mga hindi nagbabayad ng buwis. Yun yung mga malalaking barko na nasa international water na sinusundo ng mga parts yan at doon sila kumukuha at dinadala sa kanya-kanyang mga dipo. At ayon naman sa ating pakakalam, hindi naman daw magawa yan kung wala namang timbre sa mga kung sino may otoridad na silang nagbabantay sa produkto ng langis. Kaya magugulat ka nga, yung mga small player na hindi naman kalakihan ang kanilang puhunan para umangkat ka ng million liters ng katulad ng diesel, kailangan bilhin mo yan in advance, 1 month advance yan. Kunyari, si importer 1, bibilin mo yung 1 million liters sa kanya, advance mong bayaran yan sa pamamagitan ng nilalakin yung local LC sa mga bangko. So parehas lang ang presyo niyan sa mga malalaki at saka maliliit na umangkat ng fuel sa mga importer. Sana matutukan yan ng Bureau of Customs, Department of Energy at pati na rin ng BIR. Meron nga silang iba pang mga prosesong ginagawa. Ray, maraming salamat. Thank you, Ray. Okay, Jerry and Anthony, balik muna sa inyong dalawa. Si RH45, Ray Nadar. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. 6:54. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Ano ba ang suot na ribbon ng mga senador? Yan ang Yan ba it's napaka-importanting tie katanungan. a maroon ribbon? Or tie a red ribbon? Or ano nga bang kulay? Alam niya natin kay Senator Bato de la Rosa. Senator, magandang morning! Si Katonying po at saka si Ka Jerry. Katonyeng at good morning sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Good morning po. Anong kulay po ba yung itinali nyo sa inyong braso kahapon? Yung iba ang tingin pula, ang iba tingin maroon. Parang in between yun eh.
Ang in between ko ng kulay. Basta huwag lang pink ha, huwag lang pink. Ganun ba? Sino ba namili nung kulay po na yon? Under the instruction of President yung siguro. Baka favorite basta color niya. pagpasok- Basta pagpasok namin, nilagay na lang ng Sergeant at Arms doon sa braso namin yun. Kulay na sareno daw sabi ng iba. Ay, oo, tama ka. Mukhang ganun na. Ganun na kulay. So ano po ang significance itong kulay na to, Senator? Ibig sabihin yan, nagkakaisa kami lahat. Kaming 24. Nagkakaisa kami sa aming layunin na tutulan yung Peking initiative na gumagana. Hindi pala People's Initiative yun, kundi Peking Initiative. Politicians initiative, pwede rin. PI pa rin. PI pa rin. Pwede rin personal interest, PI pa rin. Diba? Pero yung PI na mura, huwag niyong gagawin, huwag niyong bibitawan yung ngayon dito. Huwag yun. Okay, kahapon po ay nakipag-usap si Senate President Mig Zubiri sa Pangulong Bongbong Marcos at ito pala ay imbitasyon mismo ng Pangulo. Ano po ba in summary, in brief, ano po yung mensahe ng Pangulo ayon kay Senate President? Ako hindi ko masyadong Absent hindi ko yata. masyadong narinig yun. Nandun ako pero hindi ko masyadong nakuha yung sabi. Basta parang mas maganda siguro si Migs. Si Migs na lang. Kausapin niyo, baka magkamali pa ako. Ito, actually, meron namang report sa mga dyaryo kasi gusto lang naming marinig diretso sa inyo how you understood the message of the Senate President. And anyway, ang dating po sa amin, ang sinasabi daw po ng Pangulo, kakausapin niya ang leadership ng House para tigilan na itong People's Initiative na ito. Kung ganon, inaamin ni Pangulo na ang pasimuno talaga nito People's Initiative na deny ng deny, yun talagang liderato ng House of Representatives, di ba? So, klaro na. Very clear na. Kung kausapin ng Pangulo, di ba? Number two, Senator Bato, tungkol sa issue na yon. Tama ba na ngayon lang kakausapin ng Pangulo ang House leadership? Mukhang maraming busy nata yan. Nakailang meeting na ba sila? Yung unang meeting kasama pa silang tatlo doon nag-usap. So baka pwedeng tanungin natin si SP tungkol dyan kung anong pag-usapan nila doon. Pero parang ganun din parang ganun rin ata. Sabi ni Pangulo, that is too divisive. Dapat People's Initiative. Oo. Okay, kung ganun ho ang mangyayari at i-atras na ang People's Initiative, itutuloy na ba ng Senado yung inyong sariling pagkilos para sa charter change, para lalo na doon sa mga economic provisions? Well, as we have said, wala kami problema dyan sa economic provisions. Nagkakaisa rin kami na yung economic provisions ay kailangan rin talaga natin yan as a nation. Para gumanda yung ating ekonomiya, kailangan talagang in fact last Congress pa nga kami dalawa ni Senator Tolentino file kami ng resolution for that to that effect. Nagdagdagan natin ng unless provided by law yung mga economic provisions para kung kailangan natin na mayroong i-accommodate na ganitong klase mga foreign investment, ganon, mayroong enabling law na gagawin. So kung mawawala na ho yung Peking initiative na sinasabi niyo, makakalarga na itong economic reforms sa Constitution. Yes, walang problema yan. Pag-usapan natin basta you have to lay the ground rules na klaruhin talaga natin sa rules natin. Economic provision lang at saka hindi voting jointly.
buting separately. 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 Kahit na ho sinabi ni dating Pangulong Digong Duterte na hindi na dapat baguhin ang konstitusyon? Hindi dapat baguhin, no, para sa mga pansariling interest, pero siguro naman kung pagdating sa mga magagandang layunin sa pag-aminda ng konstitusyon, ay papabor naman siguro siya doon. Yun lang hindi magandang provision na pansarili, halatang pansarili, like tatanggalin yung term limits. That is very self-serving sa mga politiko, no? Na forever na lang sila dyan nakaupo. Hanggat gusto lang tumakbo, takbo, wala nang limit. So hindi na po maganda yan. Kaya nga yan nilagay dyan sa framers of the 1987 Constitution dahil sa mga previous incidents before that 1987 Constitution na walang term limits at hindi maganda ang kinalabasan. So, hindi natin pwedeng ibalik yan yung ganung provision. Anyway, that's purely political provisions, no? Kung talagang economic provisions lang, kami walang problema. Walang problema. Okay, yung nung po bang Sabado, anong linggo, nag-attend kayo dun sa Davao event? Hindi ako nag-attend dahil nandun ako sa Jinsan. Sumali ako nung Ironman, yung 1,322 kilometers na endurance ride po. Hindi naman dahil sa umiwas kayo, Senator? Mukhang umiwas kayo Hindi, estimate ko doon is matapos ako ng mga around 5 o'clock. So, meron pa kong 2 hours na babiyahe from Jinsan to Davao para makahabol sa rally. Kaso ang nangyari, sobra palang haba nung ruta namin. Nakarating kami, alas 8 na, pagod na. Pagdating namin doon, babiyahe po ng 2 hours. Tapos ng rally. Tapos na. Ng Davao, Opo. Tapos na. Opo. So kahit hindi kayo nakapunta, pare-pareho naman nating napanood yung pong talumpati ng Pangulong Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kayo po ba, nung narinig nyo yan, anong initial reaction po ninyo? Wala lang. Huwag mo na ako idagdag dyan sa huwag mo na ako idagdag sa equation. Huwag mo na ako idagdag dyan sa equation. Basta. Kasi sinabi na niya. Kasi kayo po ay Chief PNP nung siya ay at least nung unang half ng kanyang panunungkulan, kayo po ay pinuno ng Philippine National Police. Meron po siyang binabanggit na may ebidensya daw po siya Na nasa drug list. ang Pangulong Marcos. During your time, meron ba talagang ganun? Well, ako, to be honest, on my part, di ba sabi ni Pangulong Duterte, nung siya ay mayor ng Davao, nakita niya yung di ba sabi niya sa kanya talumpati, siya ay mayor ng Davao, alam niya na sino nasa drug list, pinakita sa kanya ng PDEA, di ba? Hindi niya sinabi na during ako yung CPNP, yung panahon namin, hindi naman ganun pagkasabi niya, yung mayor siya ng Davao, nakita sa na listahan ng mga politiko na gumagamit ng droga. Ganun ang pagkasabi niya. Opo, so mayor siya ng Davao, napakahaba naman yung pagka-mayor niya. Kung Tama po yan. anong yugto ng kanyang pagka-mayor. Kung ako ang city director ng sa Davao, hindi ko pa rin yan concern dahil Davao lang concern. Davao lang po yan. Pagkalam sa mga politiko. Pero during your time as Chief PNP, At hindi lang sa Chief PNP, sa pagiging police sa matagal na panahon. Did you come across the name of President Marcos sa anumang listahan na may kinalaman po sa illegal drugs? Wala akong nakita. Mga chismis lang. May mga chismis pero sa akin, yung sabi mo na listahan, nung pag-upo ko ng CPNP, wala akong nakita. Inimbestiga ba si Pangulong Marcos at any point na kayo po ay police in relation to illegal drugs? Wala, hindi namin investigahan. Ano nakikita niyong magiging ending nitong bakbakan na to? Mukhang a line is already drawn. Let us wait and see for further developments kung anong mangyayari dito. Alam ko
yung unit team na sinasabi natin noong election ay hindi pa naman totally wrecked, no? Andyan pa rin yung unit team. In fact, umalis si Pangulong BBM papuntang anong bansa ba pinunta niya? Abroad, Vietnam. no? Vietnam, lumabas siya papuntang Vietnam. Ginawa niyang caretaker yung kanyang vice presidente na si BP Inday Sara. Kung sira na yung unit team, hindi man sigurong ipagkatiwala niya sa kanyang BP yung gobyerno ng Pilipinas kung siya ay lalabas ng bansa, di ba? So, andyan pa rin, andyan pa rin. Marirepair pa rin yan. Marirepair pa rin yung mga gas-gas unit team. Madali lang yan. Kaya i-repair. Para sa ikabubuti ng Pilipinas. Dapat hindi tuluyang malusaw yung unit team na yan. Last question. Kung kayo po magpapayo, bagamat mahirap sigurong magpayo, kung papayuhan nyo ang Pangulong Duterte, ano po sasabihin nyo to repair the unit team pagkatapos ng kanyang mga public pronouncements nung Sunday? Well, kilala niya si Pangulong Duterte. May sariling desisyon yan at may sariling alam yan. Hindi man yan magsasalita kung wala siyang basis. Ang mapapayo ko lang sa kanya is fight. Fight. Continue kung what you're doing. If ang ginagawa po is para sa kabutihan ng Pilipinas, gawin niyo po. Para hindi magkawawa ang Pilipinas. Gawin mo lang. Tuloy mo lang ginagawa mo. Okay. Okay. Senator Bato de la Rosa, maraming salamat Thank you. po. Thank you, at Senator. magandang umaga. Maraming salamat sa inyo, Katonyeng at Ka-Jerry. Good morning po. Good morning. Katonyeng at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Mahirap din yung papel ni Senator, yung sitwasyon ni Senator Bato, ano? Paano ka magsasalita ng may bahid man lang ng pagkontra kay Pangulong Duterte? Siya lumikha si Pangulong Duterte lumikha sa kanya, ano? Totoo 'yun. Ano? Kaya hindi ko na tinanong yung kung magkakagipitan, saan ka ba pupunta, sa Duterte o hindi ko na tatanungin kasi ano pa ba isasagot niya doon? Kaya nga. Si General Bato de la Rosa, naging Chief PNP, nilampasan niya ang katakot-takot ng mga general. Ano? Kaya pati yung kanyang political career ay sumandal kay Pangulong Duterte. Oo. Pero ang maganda naman doon sa nabanggit ni Senator Bato de la Rosa, para sa bayan. Basta continue fighting. At yung Fight, unit para team, bayan. sa tingin niya, hindi pa talaga totally wreck. Ayun, hindi pa totally wreck. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Naniniwala kaya siya doon na hindi pa totally wreck yung unit? Mukhang naniniwala siya dahil sa nakita niyang si VP Sara, yung iniwang caretaker. Dati kasi kapag hindi magkasundo ang presidente at vice presidente, kahit minuto lang na mawawala ang presidente, hindi niya ilalagay na caretaker ang vice president. Pero dito, kahit na lumikha na ng ganito, may pahayag na ng resign, may pahayag na drug addict, pinili pa rin ng Pangulo na ilagay na caretaker si Vice President Sara Duterte. Hari na ba nga? Sana. Hari na ba? At least sabi nga they should rise above everything, ano? Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalamtang, Chityam Chap Chithun, 7:17 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH.
Reach! Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Pangulong Marcos kakausapin ng Kamara para ipatigil ang People's Initiative. Pangangalap ng pirma para sa People's Initiative tuloy. Ayon sa isang dating kongresista, kahit sinuspindi ng COMELEC ang proseso. BBM nasa Vietnam na, VP Sara itinalagang caretaker. Mga imported na sasakyan na bigong bayaran ng buwis, nabubulok lang sa Cagayan, Freeport. Ang Bulusan muling nag-alboruto, alert level 2 posibleng itaas. Magsasaka na dumalo sa isang purok fiesta, naku po, pinugutan, ulo nawawala. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik, 7:19 ng umaga. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:25 ng umaga, kakausapin po ng Pangulong Bongbong Marcos ang liderato ng Kamara para ipatigil ang People's Initiative upang amyandahan ang saligang batas. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, sinabi ng Pangulo na dapat manatili ang prinsipyo ng checks and balances sa legislatura at mapalakas pa ito sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Batidaan niya ng Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagiging bicameral ng Kongreso bilang isang dating senador. Sinabi rin umano ng Pangulo na it's getting out of hand ang sinusulong na People's Initiative ng Kamara. Ginawa ni Zubiri ang pahayag matapos ang pulong niya kay Pangulong Marcos kasama ang mga saksi na sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile bago lumipad pa Vietnam ang Pangulo kahapon. Samantala, sinuspindi ng COMELEC ang pagtanggap ng mga pirma o signature forms ng People's Initiative para sa charter change. Sinabi sa DZRH ni COMELEC Chairman George Garcia, unanimous ang desisyon ng ANBank sa suspension ng Resolution number 10650 na nagsisilbing guidelines para sa People's Initiative. Suspendido ang lahat ng hakbang para sa PI kasama ang pagtanggap ng pirma ng mga lokal na tanggapan ng COMELEC. Ayon kay Chairman, re-revisayin muna ng poll body ang mga panuntunan pero pwede anyang magamit ng proponents ang nasabing mga lagda para sa People's Initiative. Kasing mga signatures na ito ay wala kasi expiry date yan. Kung napansin po ng lahat, lalo na doon sa mga pumirma o doon sa mga nakakita na nung forma, wala pong date na nakalagay doon. So yan po pwede nila magamit kung gugustuhin nila na yung paring same provision ng saligang batas ang babaguhin. Subalit kung yung provision po ng saligang batas Sir Angel ang babaguhin, hindi po pwede itong mga signature forms na ito sapagkat siyempre po nakaprint na doon yung mismong provision ng saligang batas na babaguhin po. Kaya depende po yan doon sa proponent kung ano po ang kanilang nanaisin sa mga susunod na panahon. Si COMELEC Chairman George Garcia. Tuloy pa rin ang pagkalap ng pirma ng mga convener para sa People's Initiative upang maamyandahan ang konstitusyon. Hindi kahit papansamantalang sinuspinde ng COMELEC ang pagtanggap ng signature form. Ayon kay dating Congressman Alfredo Garbin, naabot na nila ang 12.7% ng pirma mula sa active voters sa buong bansa. Pero hinihintay pa nilang makumpleto ang tigya 3% na lagda mula sa bawat distrito. Sa aking pagkakaintindi, parang gumagawa lang sila ng guideline. So, tuloy pa rin. Kami ay sinasangguni ko yung aking mga volunteers and other conveners. Pero tuloy-tuloy pa rin po. Well, as we speak, we have 12.7% na
But in other districts, may mga distrito pa kasi hindi pa nakakapag-stay. So, yun ang crucial doon. Ang tinig ni dating Congressman Alfredo Garbin. Samantala, malabo nang magkaroon ng People's Initiative bago ang national at local elections sa 2025. Ito naman ang paniwala ni Attorney Romulo Macalintal, isang election lawyer, matapos ihinto ng COMELEC ang pagtanggap ng lagda para sa People's Initiative dahil sa kawalan ng kumpletong guidelines. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Attorney Mac na hindi pwedeng madaliin ang pagrebisa ng mga panuntunan at posibleng hindi rin umabot dahil malapit na ang 2025 elections. Dapat talaga mabasa nila mabuti yung mga panuntunan niya ng Commission on Elections. Hindi pwedeng magmadali, na sa isang iglap lamang ay bigla na sila makakaisip na, pwede na pala kami mag-initiative. Katulad nito, paano mangyayari ngayon dahil sa mga pinababaguhin ng COMELEC ang kanilang panuntunan, babaguhin mo rin yung mga ginawa ninyo. Kaya palagay ko hindi na yan naaabot kasi malapit na ang ating halalan, kaya wala nang initiative na mangyayari sa panahong ito, sa taong ito at sa susunod na taon. Maghihintay palagay tayo ng panahon na matapos ang halalang darating sa 2025. Si Attorney Romulo Macalintal. Alas 7:29 ng umaga, dumating na ang Pangulong Bongbong Marcos sa Hanoi, Vietnam para sa 2 araw na state visit. Habang nasa Vietnam, itinalaga ng Pangulo si Vice President Sara Duterte bilang caretaker ng bansa hanggang sa kanyang pagbabalik sa January 31. Hektik ang schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw at kabilang sa kanyang aktibidad ay ang pakikipagpulong sa mga kinatawan ng Vingroup, ang pinakamalaking Vietnamese real estate company, at pagbisita sa Filipino community na binubuo ng higit 7,000 professionals. Panoorin nga natin yung isnaban daw na nangyari, kumbatsero. Totoo nga ba? Totoo nga bang inisnab ni First Lady pagkatapos bang napagsalitaan ng hindi maganda ng kanyang ama at kapatid, si Pangulong Bongbong Marcos? Ayun, ito po. Panoorin po ninyo. Ayun, kumamay si BBM kay VP Sara. Pinuntahan ni Lam si Executive Secretary. Pagkatapos ay umiskierda na. Hindi na niya kinamayan o bineso gaya ng dati niyang ginagawa. Itong si VP Sara Duterte. May tampo. Sa tingin lang natin na tayong mga observer. Oo. So si BBM walang tampo kay VP Sara. Parang ganun or is he just being cordial or civil? Pero si First Lady hindi, talagang babae yun hindi na alam niyo na yung mga babae. Birang patis. Samantala, posible ring itaas ng PHIVOLCS sa Alert Level 2 ang bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon kay Director Teresito Bacolcol na bagamat bumaba ang naitalang volcanic earthquakes, mataas naman ang iba nitong parameters. Senyalis umano ang seismic unrest ng Bulusan simula noong isang buwan, ang hydrothermal activity na itinutulak ng deep-seated magmatic processes at maaring mauwi sa steam-driven o phreatic eruption. Between January 29 to kaninang alas 12 ng madaling araw, midnight, 65 volcanic earthquakes na lamang po yung... Nandun pa rin yung, yung threat na posible nating itaas to alert level 2? Yes, tinitingnan natin ibang parameters. Yung, for example, yung sulfur dioxide emission niya, medyo nasa 202 tons per day lamang nung yung last na measurement natin. Si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Susunod! Tito Boy! Sino itong sikat na aktor na nabibigyan daw ng magandang project? Dahil jowa ito ngayon ng bading na anak ng isang producer? What? At mga jeepney driver sa San Juan Divisoria Route umaaray. Bakit? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:32. This time check. At Jerry Baha, DZRH, Pangunahing balita. 7:37 na umaga. Ay mga motorista, alam nyo ba ang latest?
Tumaas ang presyo ng gasolina. Magkano kung batsero? 280 ba? 280? Sa gasolina. Sa diesel. 130 sa diesel. 130 sa diesel. Aray ko po. Kaya pala Masakit talaga. pati ang mga jeepney drivers na nakausap ni 52 Ediel Parosa ay umaaray. RH52 Ediel Parosa. Come in, Ediel! Kapunying at na Jerry, narito tayo ngayon sa dulo ng ruta ng jeepney dahil San Juan ng Divisoria, partikular dito sa panulukan ng N. Domingo at Paterno Street. Dito makikita itong magkatabing gasolinahan ng Shell at Petron na pinakakargahan ng mga umiikot o hindi man nagagarahin na ang mga pampublikong jeepney. Pero kahit mas mura ang diesel dito sa Petron, 57.90 ang pinakamura klase kada litro kumpara sa 61 pesos at 20 centavos sa pinakamurang diesel ng Shell. Mas pinipilahan ang mga PUJ itong sangay ng Shell dahil sa diskwentong ibinibigay nito sa mga pampublikong sasakyan. Malaking bagay itong 2 pesos na discount na ibinibigay ng Shell sa mga jeep, taxi at mga pamasada na hindi nagbabago kahit magkaroon man ng oil price hike o rollback. Pero sa kabila nito, ramdam na ng mga tsuper ay kaapat na sunod na oil price increase. Malampas piso ngayong araw nga ng Martes sa diesel. Ay si Mang Larry Bakay, pambili na rin sana ng bigas. Ang 150 pesos na kwento niya na bawas o mababawas sa kanyang kita nang magpakarga ngayong umaga. Tansya naman ang kapwa niya tsuper na si Mang Relio. 30% ang mawawala sa kanyang isang araw na may uwi sa pamilya dahil sa panibagong taas fresh sa lakis. Pakinggan natin sila. Ano lang, nasa 30% yung nabawas sa ano. Malaki sir katulad niyan. Dapat ang diesel ko nandyan nasa mga 650. Tumalo ng 800 plus. So, nawalan ako ng 150. Nakita, ilang kilong bigas din yun. Bukod sa diesel, nagmahal naman na higit 2 pesos ang kada litro ng gasolina. Pero para doon sa mga rider ng Grab, for example, yung mga delivery rider at mga taxi na nagpapakarga ng gas, abay, hanapin nyo na itong sangay na ito ng Shell dahil mayroong ding discount na ibinibigay rito para sa mga TNVS riders at mga pampublikong sasakyan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ito, si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. May follow-up naman si RH5 Al Gonzales sa sunog sa Quezon City. RH5 Al Gonzales, come in, Val! Jerry at Anthony, bago mag-alas 7 ngayong umaga, nang ideklara na ng Bureau of Fire Protection na kontrolado na ng mga bumbero ang sunog dito sa Quirino Highway Service Road, Barangay Balon, Quezon City. Hanggang sa ngayon ay inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmulan ng sunog na agad didinat sa ikalawang alarma. Ayon kay Fire Senior Inspector Ronel Siong Chan, Station 6 Commander ng Quezon City Fire Department, puno ng mga gawana at ginagawa pang mga furniture itong bodega na nagsisilbering pagawaan ng mga upuan, mga dining at living room tables, mga parador at iba pa na idinideliver sa mga malalaking mall sa buong bansa. Maliban sa 3 mga nasugatan, ay ligtas naman ang lahat ng mga empleyado na nasa loob ng nasusunog na struktura. Sabi ni Senior Inspector si Hong Chan, gumamit na ang mga bumbero ng AFFF firefighting foam dahil mayroon ding mga nakaimbak na mga pintura, varnish at iba pang chemical na ginagamit sa paggawa ng furniture. Sa record ng BFP, alas 3:46 ng madaling araw kanina nang sumiklap ang sunog sa production area ng 2 palapag na struktura dito sa ilalim ng tulay sa Barangay Balon-Bato, Quezon City, malapit lamang sa North Luzon Expressway. Follow-up report para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako naman, Val Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you so much sa RH reporters sa ating mga update. ACS Bot. Ay, sorry. Ano ba ito napindot ko? Sorry na. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag,
Yeah! Kahapon pa hinihintay ito eh. Oh. Kahapon pa hinihintay ito ni Alex Calda. Birthday daw niya ngayon eh. Si Alex? Alex Calda, happy birthday. At kay Tatay Bonnie Aporo, hindi mo birthday. Magandang morning kay Kong Doming Mariano. Kong Doming. Magandang morning. Laban tayo dyan. Ako may padala palang mangga na alimutan. Nakalimutan ko dalhin sa'yo. Kaya pala puro hinog na. nangangamoy mangga ka. Oo. Kaya alam mo naman Manggang Sambales ba yan? Napakatamis kung batsero, iinggitin na lang kita. Manggang Masinlok. Napakasarap ng mangga dyan sa Sambales. At magandang morning kay Ninong Dong Tolentino, RD. Ninong RD, magandang morning. Ito si Mr. Randy Sakay ng Philippine Heart Center. Kumusta ba tropa natin dyan, Kuya Randy? Sana'y laging magagandang tibok ng kanilang puso dyan sa Philippine Heart Center. At sa National Kidney Transplant Institute, kumbachero, lagi rin palang nakatutok sa atin doon si Doc Gili, Doc Guillermo Manalo, kaibigan ni Doc Tony Liachon, at ang kanyang mga kasama dyan sa clinic, sina April at si Mabel. Magandang morning sa inyo. Morning. At naku, alam mo yung NKTI, kumbachero, isa yata sa busiest hospitals. Totoo yan. At nabalitaan mo naman yung mayroong isang event dyan nung nakaraan sa NKTI, sa Lung Center. Nagsanib puwersa sila para sa lung transplantation. Isipin mo, kumbachero. Meron palang ganun, ano? Dito sa Pilipinas, yun, hindi po kung saan bansa. Dito sa Pilipinas, magkakaroon na ng lung transplant. Dati, yung kidney transplant, dati na natin narinig yun. Pero yung lungs mismo, lung transplant, bago yan Binabati natin ang mga Pilipinong doktor, mga Pilipinong nurses, Pilipinong medtech, Pilipinong radiologists, at iba pang nasa medical profession. Kaya kayo pinag-aagawan sa ibang bansa dahil ang gagaling nyo. Hindi ba, Secretary Dong Mendoza? Sino ba ito? Sino ba ito, Ma'am Michelle? Ma'am Michelle, sino ba itong sikat na aktor na nabibigyan daw ng magandang project dahil ginawa nito yung bading na anak ng isang malaking producer? So bading din yung aktor na yan? Alamin natin kay Mama Morley. Ang detalye ng balita mula sa ating showbiz legend, Morley Alino. Magandang morning, Morley! Hi! Good morning, Pilipinas! Oy, mamimiss nila yung yes. Teka muna, wag muna. Yes! Yan! Nako, good morning sa inyong dalawa. Pero mas good morning dito sa gwapong aktor na nakipag-split dati sa kanyang jowa para ipagpalit pala yung jowa niya sa isang menchung. Menchung? Nakakaloka nito, pansin ng marami, lalo na ng kanyang mga katrabaho. Bakit daw sa lahat ng mga artista ay ito yung may pinakamaraming proyekto at lahat ng proyekto magaganda? Eto ngayon, napagtanto ng kanyang mga kasamahan at napansin ng kanyang kapwa-artista na itong si aktor na ito na guwapo, ganyan, maputi, matangkad, may abs. May jowa pala. Dinidescribe mo ba si Jerry Baha? Wag ganon. Hindi tayo pwede dyan dahil ako'y morena. Yan ay maputing maputi. Maputi yan, maputi. Makinis. Jowa pala ito ngayon. Jowa pala ito ngayon ng anak ng isang kilalang producer. Itong anak ng kilalang producer. Ano? Bading. Wow! Oo. Itong aktor na ito, di ba, napapaghinalaang silahista din. Hindi ko alam. Hindi namin alam. Ikaw nakakaalam yan. Ayan ang sinasabi ko Kailangan bumilang ka na muna ng 5. Paano ba pagbibilang ng 5? Ano ba? Sa Tagalog. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. O yan. Lima. Kayong magbilang. Ganon. Teka, yung jowa niyan dati, yung sikat din Sikat. Yung ang pangalan Ano?
ikaw kumbatsero, wag mo akong linlangin, ha? Nilinin lang mo ako. Nakakapanlin lang yan, Morley, ha? Walang ganun, walang ganun. Hindi, may tanong si kumbatsero sa akin, kaya ako sa iyo pinapasa. Kapag ka ba pumatol sa bading na rin? Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Madalas, nangangailangan ng pera. Oo! Totoo! Nangangailangan lang ng pera at madalas, mahal lang ng mga lalaki ang bading pag? tuwing kinsinas at katapusan. Ayun. Mag-detect yan pagka 13-14. Love. Puti ang brief ko. Oo, gano'n. Gano'n? Oo. Ganun pala. So ito, maaaring... Pagdating naman ng 18, titextin mo yan. Sasabihin mo, saan ka? Hindi sasagot. Pagdating ng 20, text mo uli yung boyfriend mo. Sasagot. Alam mo yung sasagot. Who you? Kasi malayo pa ang sweldo. Grabe, ha? Kapag ka may nag-message sa'yo ng bisperas na sweldo, ano reply mo? Wait lang. Ito nga actor na ito. Anong message niyan doon sa anak ng producer? Siyempre, love na love niya to Baka naman nililinlang lang niya din malamang yung hindi anak. niya nililinlang kasi talagang Love ba niya? Love niya. Sino ang babae sa kanila? Sino ang babae sa kanila? Sino ang babae sa kanila? Ay, di yung anak ng producer. Ganon. Ayan na, masyado na yatang nagiging matabil ako ngayong umagang to. Anong production outfit yan? Ay, naku, yan na naman, tama na! Para ba tong candy, ganon? yan ba ang dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang jowa? Walang duda. Tayong tatlo. Pag tinuloy pa natin itong kwento na to, hihimas na tayo lang malamig na reyas ng bakal. Basta dadalawin ka namin. Hindi sabit kayo. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:50 na ng umaga, libu-libong imported na mga segunda manong sasakyan, kabilang ang luxury cars ang kinakalawang at nabubulok na sa SESA o itong Cagayan Special Economic Zone and Freeport. Wala pang pinal na inventaryo sa lahat ng sasakyan pero tinatayang 1.5 million hanggang 20 million ang bawat luxury vehicle nang ipasok sa bansa. Ayon kay SESA Administrator Katrina Ponce Enrile, galing ang right-hand drive cars sa iba't ibang bansa. Karamihan sa mga ito ay nakumpiska sa pagitan ng 2014 at 2015. Pero hindi anya smuggled ang mga sasakyan kundi nabigulang ang importers na tumalima sa import regulations ng SESA gaya ng pagbabayad ng buwis at iba pang fee sa gobyerno. Plano ng SESA na hanapin ang mga may-ari ng mga sasakyan para tanungin kung may balak pa silang magbayad ng import duties and fees. Patuloy na pinaghahanap ng pulisya ang ulo ng isang magsasaka na pinugutan ng hindi pa kilalang salarin sa Sagay City, Negros Occidental. Natagpuan ang katawan ng biktimang si Joel Malaloan, Lakaw-Lakaw alias Karang sa isang tubuhan sa Purok Buntod, Barangay Poblacion 2. Huling nakitang buhay si Joel noong January 27 ng gabi habang nagsasayaw sa Purok Fiesta sa lugar. Ayon kay Lieutenant Hana Bangkil, Deputy Chief ng Sagay City Police Station, ilang testigo ang nagsabing maraming nainom na alak si Joel at pauwi na ito nang mangyari ang krimen. Sinabi ni Lieutenant Bangkil na inaalam nila kung may nakaaway sa sayawan ng biktima noong gabi ng Sabado na posibleng nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Ginawanan lang ng Pangulong Bongbong Marcos ang aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa drug watch list siya ng PIDEA. Hindi direktang sinagot ng Pangulong akusasyon pero sinabi niya na posibleng nakaapekto kay Tatay Digong ang iniinom nitong gamot na fentanyl na may seryosong side effects. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy.
It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yung kaya palagay ko kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him than this. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. Ang Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, nagsalita na rin ang Philippine National Police kaugnay sa aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa drug watch list ng PIDEA si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Police Colonel Jane Fajardo, tagapagsalita ng PNP, wala silang nakitang pangalan ni PBBM sa narcolist ng PIDEA tulad na binanggit ng dating Pangulo. Una rito, nilinis ng PIDEA ang pangalan ni BBM sa aligasyon ni Duterte na ito'y gumagamit ng bawal na gamot at nasa drugs watch list ng ahensya. Out of brotherly love o pagmamahal lang sa kapatid ang nag-udyok kay Davao City Mayor Baste Duterte para manawagan ng resignation ng Pangulong Marcos. Ito po ang pagtatanggol ni VP Sara Duterte kay Mayor Baste. Pinagtanggol lang daw siya ng kapatid dahil sa trato sa kanya ng ilang opisyal ng pamahalaan. Tatakbo bilang senador sa susunod na eleksyon ang TV host na si Willie Revillame. Kuya Will! Bigyan ng jacket yan! Inanunsyo ito mismo ni Kuya Will sa prayer rally kontra charter change na pinangunahan ng mga Duterte sa Davao City. Ayon kay Kuya Will, noong 2001 pa siya inaalok ng dating Pangulo at maging ni Senator Bongo na maging parte ng kanilang senatorial slate, ngunit tinanggihan niya ito dahil hindi pa tapos ang kanyang kontrata noon sa GMA7 Network kung saan ay umeere ang kanyang programang Uwawawin. Ayon kay Revillame, pinagdasal niyang husto ang kanyang magiging pasya at handa na siyang pagsilbihan ng taong bayan lalo na ang mga nangangailangan. To the rescue ang mga kongresista kay Pangulong Bongbong Marcos at binatiko si Davao City Mayor Baste Duterte sa panawagan nitong BBM resign at pagtawag dito ng tamad. Ayon kay House the Deputy Speaker at Quezon Congressman J.J. Suarez, saksi ang mga Pilipino sa nakaraang halos 2 taon kung gaano kasipag magtrabaho ang Pangulong Marcos at kung paano nito naiangat ang ekonomiya at maiahon sa bansa sa epekto ng COVID pandemic. Balita sa ibayong dagat, patay ang 3 US Army at 34 na service member ang sugatan sa drone attack sa outpost ng Amerika sa Jordan. Ayon sa mga US officials, pinakawalan ang drone ng Iran-backed militants mula sa Syria pero hindi pa tukoy kung anong militia group ang responsable. Sumumpa naman si US President Joe Biden na papapanagutin ang mga nasa likod ng pag-atake at gaganti dito ang Amerika. Ito ang kauna-unahang pagkakataong may pinatay na tropa ng Amerika sa Middle East sa pool ng sumiklab ang gyera sa Gaza. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Ay. Hey, Engineer Director Dennis Ayag, magandang morning. At kay Justice, Court of Appeals, Justice Ed Ramos. Justice Ed, magandang morning. Gayon din kay Justice Jenny Ong. Engineer Bernard Castro, magandang morning. At kay Vic Lima, hindi ikaw yon. Hindi ikaw Akala daw niya siya yung dinidescribe ni Morley na may six-pack, magandang pangangatawan. Hindi ikaw yun. Baka nga pumatak pa doon si Engineer Tony Nanggel. Engineer Tony Nanggel. Magandang morning, Kapitan Ido, magandang morning. Jerry Labasan. Kay Jerry. Kuya Dominic George, magandang morning. Kuya, baka gusto niyo nang magpalit ng bubong o kailangan nang magpalit ng bubong, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na!
Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Hoy, Boss Peter, Somar, at Danny Daguizon, happy birthday. Binabati kayo ng PMA Maringal Class of 1988. Number 1. Ay, nako. Ay, bilis ng oras. Alam po ba ninyo, mga kababayan, na nung minsan na-interview ko, itong si Executive Secretary Lucas Bersamin, kanyang naibida sa akin na ang Pangulong Bongbong Marcos pala, sa kanyang opisina, merong countdown. May countdown ng araw na natitira sa kanya sa Malacanang. Ito pong interview na to ay, kung di ako nagkakamali, about 4 months ago, kumbachero. Sabi ko, ang aga naman ho ng countdown. Ganun niya tinitingnan, sabi niya, ganun niya tinitingnan kung ilang araw na lang ang natitira sa kanya. Meron siya. Sa pangako niyang pagsisilbi sa bayan sa loob ng kanyang termino. Kaya yung tanong mo kanina, kumbachero, na kayo, naniniwala ba kayo na gusto ng Pangulo na manatili sa pwesto beyond this term? Kung ating kung titingnan yung na hindi pa putok itong chacha na to, yung mismong countdown, meron daw numero may numero, araw-araw nililipat yung numero. Baka nga hindi sa Pangulo ito. Ang trabaho daw po bilang Pangulo ay isang thankless job. May gawin kang maganda, mapupulaan ka. May gawin kang kulang, mapupulaan ka. Lalo na pag may ginawa kang hindi maganda. Kaya tama lang din na bantayan natin ang Pangulo. At paalalahanan natin kung kinakailangan. Hindi po siya santo. Hindi po siya santo na hindi pwedeng batikusin pagka dapat batikusin. Dapat. Ang totoo nga nun ay ini-encourage niya ang mga mamamayan na punahin siya. Pero ang atin lang naman, punahin siya sa dapat siyang punahin. Punahin, maging objective kung may nakikita. Yun nga yung sinasabi natin, kumbachero, na huwag tayong mananahimik sa anumang mga naoobserbahan natin sa ating pamahalaan, sa ating bayan. Obligasyon. Hindi lang natin dapat na sabihin tayo ini-encourage. Obligasyon ng bawat isang mamamayang Pilipino na magsalita. Punahin kung ano man ang dapat na punahin sa pamahalaan. Para sa atin din yan Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Woo! In the brightness of day, I like the dark in the